Pero mas malupit to si Bongbong. Sabi nga, yung nagawa ng tatay niya, nakarumal-dumal at panggagahasa sa mga Pilipino, it took his father 20 years. Siya, ginawa niya lang ng 3 taon. Mas malala pa yung nakawan. Mas malala pa yung pagiging diktador. Anak ng Marcos talaga, no? Kaya nga naman, kitang-kita na this is history repeating itself. Magagaya to sa tatay. Isang trigger na lang. Akala niya hawak niya. Akala niya hawak niya yung sundalo nun. Diba? Hawak niya si Laber, etc. etc. Pero hindi niya alam. Si Enrile tsaka si Ramos bumitaw. Diba? Hindi natin masabi. Diba? One thing for sure. Kung ano yung ginagawa ng tatay niya, ginagawa niya pa rin at mas malala. So yung kinahinatnanan ng tatay niya, posible, 99% will happen also to Bongbong Marcos. Ayaw, tigas ng ulo. Matapos ang nakakagulat na pahayag ng anak ng senadora na si Loren Ligarda, na si 1st District Representative ng Batangas na si Congressman Leandro Antonio Ligarda Liviste, na matapang at tahasang ibinulgar sa publiko ang di umano'y kabulastugan ng gobyerno at di na nakapagpigil pa at tila nilaglag si Marcos Jr. At Vice President Sara Duterte kinumpirmang malinis at walang insertion umano ayon kay Representative Congressman Liviste. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita ng Source Online na ang balita ngayon, 1.2 trillion insertion itinatago ng DPWH ayon kay Kong Leandro Liviste. Mariing umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste matapos matukoy na umabot sa 1.2 trillion ang kabuoang halaga ng umano'y insertion sa DPWH budget para sa 2025 at 2026 na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ng ahensya. Ayon kay Liviste, kung talagang isinusulong ng DPWH ang transparency, dapat nitong ilabas ang kompletong database ng proponent sa National Expenditure Program or NEP. Doon umano makikita kung sino ang nagpasok ng mga proyektong nagkakahalaga ng 722 billion para sa 2025 at 496.97 billion para sa 2026. Giit ng kongresista, hindi lamang mga mambabatas ang may kinalaman sa insertions, kundi pati umano ang cabinet secretary, undersecretary at ilang opisyal. Kaya't posibleng ito ang dahilan ng patuloy na pagharang sa paglabas ng listahan. Dagdag pa niya, lumalabas sa internal files ng DPWH na maraming proyektong politically push o ipinasok umano ng contractors at hindi ng planning engineers. Bagay na halos kapareho ng BICAM insertions pero nakatago. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Liviste na hindi magiging matagumpay ang investigasyon ng ICI at Ombudsman kung patuloy na withheld ang mga dokumento. I appreciate the hard work of the teams at the ICI and Ombudsman but worry the investigation will be unable to uncover much of the wrongdoing in the budget unless the DPWH gives unfettered access to its files. Sa ngayon, hinihintay pa rin ni Liviste ang paglalabas ng DPWH ng listahan ng non-allocable o leadership funds project. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto, pag-usapan natin to si Chupaing. Yung magtiyuhing, napakatino. Parang dilat na dilat ang mata mo dyan, Sandra. O yung pinakamatinong magtiyuhin sa buong balat ng mundo. Balat ng Pilipinas na lang, ha? Sila yung pinakamatino. O, pag-usapan natin, anong katarantaduhan na naman ginagawa na itong mga to? Kings, sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism.
Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanya buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism Yan. o PCIJ. Tinawag dito na pork barrel king sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, eto, dito muna tayo, okay? Yung magtiyuhin, pork barrel kings, bawal po yan. Illegal po yan sa batas, ha? Dineklara na pong bawal yan. Okay? Pareha silang meron. Di umano. Pero ito issue po dito. Simulan na natin agad-agad. Tingnan nyo kay Kiko Barsaga. Social media post lang, nanggagalaiti itong mga congressman. Tingnan natin kung itong mga congressman na ito ay supot. Kasi dito pa lang, pork barrel, illegal po yan. Tatandaan po natin, yung kay Kiko Barsaga, sabihin na nila may kakornihan, parang may pagka-immature, may parang bata, may sintu-sintu. Pero karapatan po yun. Freedom of speech po yun. Nasa Bill of Rights yung ginawa ni Kiko Barsaga. So yun ay pagtatalunan pa sa korte. Pwede nga isang pan Kiko Barsaga sa korte yun eh. Yung pagkakasuspindi sa kanya, di ba? Pwede yun. Dahil illegal po yun. So hindi po ako magdi-decide o hindi yung congressman ang dapat mag-decide. Pag sinampahan niya ni Kiko Barsaga na illegal yung pagkakasuspindi sa kanya, korte po ang magdi-decide niyan. So sa madaling salita, nasa lugar yung ginawa nasa konstitusyon. Yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga. Hindi lang nagustuhan nitong House of Sandro. Itong House of Representatives. Dito mo makikita. Pero itong ginawa ng magpinsan, illegal. Illegal po per se ang pork barrel. So dapat doon pa lang. Hoy, dapat yan iniimbestigahan na ng ICI. Dapat yan biniimbestigahan na ng Blue Ribbon. Dapat yan sinususpindi na ng House of Sandro. Ayaw ko nang tawagin House of Representatives yan eh. Hindi ko na maintindihan kung House of Tamba yan, House of Tambaluslos o House of Sandro na yan. Diyan pa lang Ngayon, hinahamon namin kayong mga congressman. Napaka-sensitive nyo. Napakabalat sibuyas ninyo. Post lang nang gagalaiti kayo para kayong mga bakla, para kayong mga supot. Tapos dito hindi kayo makahagalaw. Anong tawag doon? Ipokrito. O ano bang ibig sabihin ng ipokrito? Yung alam mo ang dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Hypocrite. Di ba? So ano mas gusto nyo? Baliw? Isip bata? Na social media post? O magnanakaw? Nga. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Tingnan yung mabuti Ang population lang ng Ilocos Norte, 320,000. Alam nyo, galing po ako dyan kakaunti lang naman ng tao dyan, maliit lang naman yung lugar na yan. Dyan po kami inabot ng pandemic. Ang populasyon 320,000 lang. Ang allocated na pondo galing sa DPWH, pambira, 15.8 billion. Ang dami mong pera, Sandro. Tingnan mo yung Rizal, 1.2 million times 4. Ang dami ng tao nila times 4. 4 na ulit kumpara sa Ilocos Norte. Ang dami ng tao. Pero yung inalat na pondo ay kalahati lang nung pondo o lagpas kalahati nung pondong inalat sa Ilocos Norte. Diyan pa lang kitang-kita na natin ang gaguhan di ba? Ngayon, madali namang patunayan to Paimbestigahan mo sa ICI, live. Paimbestigahan mo sa Blue Ribbon,
live. Sa laki niyang 15.8 billion, dyan sa Ilocos Norte, na ibinigay ng DPWH, marami ka na makikita dapat proyekto. Oh, kunwari ako yan. Oh, ito yung nanggawa kong proyekto dyan. Ito yan. Dito ko nilagay yan. Dito yan. Sa laki niyang 15.8, ang daming ebidensya ko dapat mapakita. Pag walang napakita yan si Sandro, anong tawag dyan? O, di magna. Simple. Hindi ako may sabi niyan. Sila ha? Oh, ayan oh. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Talaga. Tanga! Ay, hindi ba kayo naano dito sa... Alam mo ako gustong-gusto kong nakikinig ng mga vloggers na abogado kasi ang dami kong natututunan. Napapansin niyo yun? Ang dami nyo natututunan. Eto talagang abogado na to, wala ka matututunan. Pagdating sa Marcos, wala siyang information. Anong sagot niya? O, ano masasabi ng Pangulo patungkol dito sa nangyari dito kay Sandro na siya may pork barrel di umano? Alam naman niya yung ginagawa niya. At alam niya kung ano sasabihin niya. Adik lang. Bongbong Marcos, yung mga kasagutan mo, pang-adik talaga. Lutang na lutang, di ba? Ano masasabi mo doon sa ginawa mo? Ng anak mo, alam naman niya kung anong gagawin niya doon. Alam niya kung paano sasagutin. Alam niya ang ginagawa niya, matanda na siya. Ang bihira. Di ba sagot adik? Kasi nagtatanong ang publiko, alam na ba yan ng tatay niya na Pangulo? Sasagutin mo ng... Alam niya ginagawa niya. Hindi po yan usaping pamilya. Because you are more than family. Okay lang yan kung usaping pamilya. Alam na niya gagawin niya. Matanda na siya eh. Hayaan niyo siya. Pwede yon. Pero ito'y usaping politiko na. Nasa politika na po kayo parehas. So gusto malaman paano mo sasagutin. Di ba kung ako Pangulo, ito sasagot ko. Kunwari anak ko yung congressman, may ganyan. Di tingnan nyo yung kanilang syudad, tingnan nyo kung gaano kaayos. Kayo mismo tingnan niyo anong nangyari doon sa 15.8 billion. Siya sa atin yung Ilocos Norte. Siya sa atin yung kanyang distrito. O, di ba? Simple. Yung tao ngayon na nagtatanong, may kumpiyansa. Ay, kumpiyansa yung tatay. May pinatunguhan ng pera. Parang ganon, di ba? Kasi pwede niyang itanggi, pwede niyang agrihan. Anong nangyari doon sa pera? Bakit nagkaganon? Di ba? May explanation. Ito si Claire, parang rin eh. Sagot addict din eh. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, Alam niyo kung ano isasagot ni Sandro? Yung PCIJ, DDS yan. Ang hari ng PCIJ si Duterte. Si PRRD. Ang vice president niyan si Pulong. itong anak ng Marcos na to. Anak ka ng Marcos. Gaya to gayang-gaya to kay Claire. Pag naiipit na, yung nabubuking na yung kanilang pagnanakaw, sisi sa Duterte. Ito pa. Yung isa pa nilang kamag-anak na magnanakaw na may babuyan. May negosyong babuyan. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos po mga lawas siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng Presidential Son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas bababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikom pa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo ha. Ang nakuha nitong mama na ito, 14 million. So yung merong allocation patungkol na itong binabanggit, ito ibinalita ng frontline. Dito sa DPWH, itong patungkol sa pork barrel, ang number 1 si Sandro. Ang number 2 si Tambi. Ang galing na ha? Ang galing!
Mismo kayong magtsuhin, animal, anak ng Marcos. Anak kayo ng Marcos. Aha. Pareha silang may maliit na distrito. Pareha silang may maliit na populasyon ng kanilang distrito. Pero pareha silang pinakamalaki ang inallocate na pera. At pareha silang kamag-anak ng Pangulo. It's just a coincidence. Pag sinabi mong coincidence lang yan, nagkataon lang yan, anak ka ng Marcos talaga. Apaka-imposible niyan. Hindi nyo ba sisilipin yan, Ethics Committee? Para naman kayong bata. Social media post, Facebook post, pinapansin nyo. Congressman, may karapatang magsalita. Ito lantaran na Bakit sa kanila napunta? Bakit sila yung pinakamataas? Hindi naman sila ang pinakamalaki. Hindi naman... May nagawa ba sila dun sa pera? Pero ito na lang Dito pa lang, kung nag-iisip kayo, tingnan nyo itong mabuti. Kung nag-iisip kayo, yung binabanggit ni Saldico, shoot sa banga. Meron talagang sabuatan yung dalawa. Sabihin nyo yung nagsasabi, Duterte na naman. Hindi. Family corruption po Lantad na lantad, may records po Anong gagawin natin dyan? Wala akong kasalanan dyan sa balita na yan. Di ko naman kilala tong frontline Sila naman nagbalita niyan. Di ko naman kilala yung PCIJ na yan. Nagko-komentaryo lang tayo. Pero pag inisip mo, pambihira. Connect na connect doon sa sinasabi ni Saldico. Totoong totoo. Na may sabuatan tong dalawa. Kasi pirma ng pirma yung tatay na presidente. Kung niloloko siya nito, kung nagkurakot yung tambaluslos na yan, yung tsuhi nila, yung pinsan ni Bongbong, kung kurakot yan, dapat napupuna yan ni Sandro. Kaya pala niya hindi napupuna, dalawa sila. Tama or tama? Diyan maliwanag pa sa sikat ng araw Bakit sila? Of all the congressmen, bakit silang dalawa? Hindi po pwedeng nagkataon. Hindi po pwede. Maliwanag na maliwanag yan. Tapos ang gusto nyo, lifestyle check. Hello? Pakita nyo yung ebidensya. Hindi lifestyle check. Pwede mong ipangalan kung kanino yung mga Ang dali niyan. Mga kaibigan ko ang negosyante, hindi hamak, mas mahihirap sa inyo nakapangalan kung kani-kanino yung properties. Kayo pa. Di ba? Huwag na tayong maglokohan. Pakita nyo yung ebidensya. Ganun lang kasimple yun na nagamit ng tama yung mga pera. 1.2 trillion ng allocable funds napunta umano kina Representative Sandro at Representative Romualdez. Yan, maliwanag sila nagsabi. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hanggang ngayon wala pang update kung natapos na ito. Nagbabalita. Diba? So ganyan lang sila. Lifestyle check. Bukas sila sa lifestyle check. Asan na? Bukas sila sa ICI. Asan na yung investigation ng ICI? Kaya nga ako, hinahamon ko tong si Sandro. Kung gusto mo, sinasabi mo bukas ka sa lifestyle, bukas ka sa ICI, magpa-imbestiga ka rin sa Blue Ribbon. Kahit maraming tuta yung tatay mo ron, marami rin magtatanong sa iyo doon ng derechahan. Diba? Kung gusto mo talaga malinis, kasi doon live itong ICI, wala naman yan. Walang maniniwala dyan. Kasi ang nagtayo ng ICI, tatay mo. Ang pumopondo ng ICI, tatay mo. Ang naglagay ng tao, tatay mo. Tapos sasabihin ninyo, executive session lang, hindi live. Lokohan yun. Pero bukod dyan, Sandro, bukod sa bukas ka sa lifestyle check,
dapat bukas ka rin sa drug test. Yung tatay mo, ayaw ka nang ayahin ng drug test. Confirm na yan eh. Sinabi na yan ni PRRD, sinabi mismo ng kapatid niya. Pero ikaw din, palagay ko, hindi ka rin magda-drug test eh. Tingin ko guilty ka rin. Tingin ko guilty. Tiyahin mo mismo nagsabi, adik ka. Ang dali naman sabihin, dapat pagkasabi nung tiyahin mo, kinabukasan, nagpapadrug test ka na eh. Hindi ka nagpapadrug test eh. Diyan pa lang, guilty ka na eh. No? So, kahit pustahan tayo, hindi ka magpapadrug test dahil adik ka. Yan ang sabi ng tiyahin mo. No? So, yung sinasabi kasi dito, may narinig ako na sinasabi ni Claire, sabi niya, bigyan nyo naman ng pagkakataon ng Pangulo na this time, mapapatunayan niya to that effect, no? Binibigyan naman ng pagkakataon yung Pangulo nyo eh. Na totoo lang, binibigyan ng pagkakataon. 3 years na nga ang binigay. Since sinabi niya yung mahiya naman kayo, ilang buwan nang pinagbibigyan, no? Ang problema, yung tatay mo, ayaw namang paimbestigahan ng seryoso yung ghost projects. Ginagawa nyo pang palusot yung mga Duterte. Imbis na seryosohin ninyo yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Yan ba hindi pa siya binibigyan ng pagkakataon? Binibigyan siya ng pagkakataon. Kaya lang, time and time again, Bongbong Marcos failed the test. Yun lang po yun. Hindi niya talaga kayang maging leader. And at the same time, I really believe he is one of the masterminds, kaya hindi niya mapaimbestigahan ng ayos. Next po. Kaya naman, ang ganda nitong sinabi ni Sandro Marcos. Sabi niya, Congressman Barsaga statement on Filipino martyrdom. President Marcos Sr.'s downfall did not begin until the death of Ninoy Aquino. While President Marcos Jr.'s administration is very unstable, he will not be removed until something more drastic happens. And my death may be the catalyst for that revolution. Ang sinasabi dito, ang pagkakatanggal nitong si Bongbong Marcos ay yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino. Sipin mo, yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino, siya na nagpatanggal kay Bongbong Marcos. Kasi yung iba nga sinasabi, may kinalaban dito si Marcos Sr. Kaya kalahin mo sila Bam Aquino ngayon, sip-sip kay kinakain yung tae ni Bongbong Marcos. No, ang pagkakataon nga naman. No. Pero sabi niya, hindi matatanggal to si Bongbong Marcos until may mangyari. Yung drastic happens. Sabi niya, baka mamaya pag pinatay si Kiko, yun pa ang maging pwedeng kung may nang masamang mangyari kay PRRD. Posibleng yun nga, kung pinatay si Kiko. Yan yung sinasabi ni Kiko Barsaga. No? Ano lang yan? Isang trigger to si Bongbong magagaya kay Marcos. Kaya ito si Bongbong magagaya sa tatay niya. Pero alam nyo, pagpapanuurin talaga natin, doon sa mga kaedad ko, or more or less kaedad ko, or mas matanda sa akin, nakikita nyo that history repeating itself. Matatanggal to si Bongbong Marcos. Kasi yung pagkakadiktador ng kanyang tatay, ay mas matindi ito si Bongbong. Yung pagnanakaw di umano ng kanyang tatay, ay mas matindi to. Sinisigaw ito ng dilaw. Sila nagsabi, ito'y tatay niya ay diktador at magnanakaw. Sinisigaw to ng dilawan. Kaya nga hindi ko maintindihan ang tayo nitong dilawan ngayon. Kinakain ng tae nito si Bongbong. Pero mas mulupit to si Bongbong. Sabi nga, yung nagawa ng tatay niya, nakarumal-dumal at panggagahasa sa mga Pilipino, it took his father 20 years. Siya, ginawa niya lang ng 3 taon. Mas malala pa yung nakawan. Mas malala pa yung pagiging diktador. Anak ng Marcos talaga, no? Kaya nga naman, kitang-kita na this is history repeating itself. Magagaya to sa tatay. Isang trigger na lang. Akala niya hawak niya yung sundalo nun. Yeah? Hawak niya si Laber, etc. Pero hindi niya alam. Si Enrile tsaka si Ramos bumitaw. Di ba?
Hindi natin masabi. Ba? One thing for sure. Kung ano yung ginagawa ng tatay niya, ginagawa niya pa rin at mas malala. So yung kinahinat na ng tatay niya, posible, 99% will happen also to Bongbong Marcos. Ayaw, tigas ng ulo, dapat yan. Nakita mo na yung masamang nangyari sa tatay niya. Binago niya na eh. Niredeem niya na yung pangalan ng Marcos. Hindi. Inulit niya. Mas masala pa. At alam naman niya kung anong pinatunguhan ng tatay niya. Pero siguro, dahil lumaki siya ng ganun, ang pumasok sa kanyang utak, kasi alam naman natin, ito kadalasan na, ano ang ugali ng anak? Hindi dahil sa tinuro ng tatay. Usually sa tatay nakukuha yan. Kung ano ang nakita sa tatay. Maraming ganun. Maybe not all, especially yung mga nagkaroon ng divine intervention, nagbagong buhay, pero kadalasan nagagaya sa tatay. Bakit? Ang bata kasi hindi natuturuan. Gumagaya. Kaya ito rin, hindi rin natuto na program yung utak niya. Hindi niya nakita na natanggal yung kanyang tatay. Ang nakita niya kung paano nagpayaman yung kanyang tatay. Paano siya naging diktador. Kaya nga ang sabi nito si Bongbong Marcos, yung interview namin, hindi ko maalala kung si Doc Lorena nagsabi, pero tama-tama o si Professor Malu. I cannot remember. Yung basta sa interview namin, nasabi, wala talaga sa interest ni Bongbong Marcos ang mawala sa power sa 2028. He will imitate his father. Hanggang kaya niya hahawakan niya ang pwesto. Iyan po ang nakakatakot at malagim na mangyayari sa Pilipinas kung nangyari. That is very, 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 very dangerous. Ubus. Maraming magugutom na Pilipino. Pag nangyari yon at ang AFP tulog pa rin, good night sa inyo. Okay, next po tayo. Ito, pag-usapan natin na tila di umano ay medyo kakaduda-duda itong galaw na ito. Tingnan po natin. Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, ako lang medyo duda ako sa nangyayari ngayon. Alam naman natin ng ang NBI ay dating under kay Boying, no? Yan sa at iisipin po nyo. Okay? Sinearch nila yung bahay na parang meron silang inspection court order dito sa condo ni Zaldico. Pero may nag-aantay ng abogado. So, ang punto rito is alam ng lahat. Alam ng abogado na may pupuntang NBI at yung NBI, alam nila yung pupuntahan nila ay may nag-aantay na abogado. Most probably. Alam man nila or hindi, ang issue dito, kung may tinatago dyan, dapat kinuha na yan eh. Hindi ba? Hindi, it's against human nature na merong ebidensya siya dyan sa kondong yan na alam ng pupuntahan ng NBI na hindi itatago. Ayoko pag-isipan ng masama itong mga NBI, pero baka mamaya, ito ay stage. Baka ito'y drama. Ito'y palabas. Kasi anong makukuha? Dahil kung alam mong yung amon nyo na si Zaldico
ay hinahabol na ng batas dahil sa mga pasabog niyang sinabi niyang magnanakaw ang pamilya Marcos, asawa, bayaw, anak, pinsan magnanakaw. Natural, hahalughugin yung mga properties niyan. Bakit diyan ka pa magtatago ng ebidensya? Di ba? Parang hindi normal eh. Ang kinakatakot ko rito, baka mamaya may makita na namang ebidensya, idikit na naman sa Duterte. Anak ng teteng. Ako po hindi nag-i-imagine malayo sa katotohanan ha. Tapos kitang-kita naman natin, lahat ng galaw, kasalanan ni Duterte. Lahat po, pati ghost projects. Binibintang kay Duterte. Ultimo insertion, wala naman si Sarang insertion. Duterte pa rin. Pati si Saldico, na isa sa nagpasimuno ng impeachment ni Sara, DDS. Di ba? Baka kulang na lang, may nagsasampalan dyan sa Malacanang kasalanan ni Tatay Digong. Tatay Digong na lang, Tatay Digong. Baka mamaya pag hindi sila nakapagdroga, kasalanan ni Tatay Digong. Baka pag hindi sila nakapagtalik, kasalanan ni Tatay Digong. Baka pag iniputan nila yung asawa nila sa ulo, kasalanan na naman ni Tatay Digong. Ganyan po naman ang nangyayari. Tama po ba o tama-tama? Ewan ko sa inyo, gusto ko marinig ang inyong mga komentaryo patungkol dito. Ilagay nyo po dyan sa comment section. Baka ako nga lang eh. Baka ako lang nag-iisip. Ulitin ko, hindi ko pinagbibintangan itong NBI. Pero ugali ko po magtanong. Karapatan ko magtanong. At ako'y duda rito. But anyway, bigyan natin sila ng pagkakataon. Pero baka mamaya may nakita silang ebidensya. Tapos magtuturo na naman sa Duterte or mga kakampi ng Duterte or mga maka-Duterte na naman. Tapos lihis na naman tayo. Lumayo na naman tayo dun sa mastermind. Di ba? Kaya tingnan natin. Kasi pagkaganyan ang kalalabasan ng resulta na nakuha nilang ebidensya, at least as early as now, sinasabi ko na sa inyo. Hindi na po kapani-paniwala yan. Tanim ebidensya yan dyan. Mag-iiwan ka dyan ng ebidensya? For bidding? Kalokohan sa bidding? Na bawal? Oh. Sino niloloko nyo? Anyway, antayin natin. Ano magiging resulta? Sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayun. So yun ang pinagkaiba ng search warrant. Yung search sa search warrant, yung makikitang ebidensya pwedeng kunin. Inspection order, hindi. Picture mo lang, kopyahin mo. Busisiin mo. May nabusisi ba kayong Duterte? Baka kasalanan ni Kitty. Baka nag-selfie si Kitty dyan sa kondo. Kasalanan ni Kitty. Kayo, lahat na lang sinisi nyo sa Duterte. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa Ulitin ko hindi yung NBI inaano natin dito. Dahil may mga kakilala po tayong NBI, matitino yun. Matitino. Kaya lang yung nasa ulo, baka mamaya may utos sa itaas. Anyway, abangan na lang natin. Kaya lang meron talaga mga kakaibang galaw eh. Diba? Halimbawa, ikaw si Saldico, mag-iiwan ka pa ba ng ebidensya nun? Hindi. Sa daming pera niyan, dami niya na inutusan. Alisin nyo na yan lahat. Linisin nyo na yung kondo. Lahat ng bahay ko linisin. Ilipat yan kung kanino. Doon pa lang may nag-aantay na abogado di dapat doon pa lang nilinis na. Kung may madidiscovering illegal. Diba? Hindi ko po pinagbibintangan din yung mga abogado, but it's normal. Hayaan mo dyan. Hayaan mo nakatiwangwang yan. Kalokohan naman ata yun. build up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito,
at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.